nasaan na tayo? Okay, so try ko lang ulit. Start, then capture, then save. So yung date and time, yun naging file name niya, and then isinave niya automatic sa ating folder. Ito. Yan. So doon yung last na ginawa natin kanina. And our source code, ito siya. Tanggalin ko na rin to. Yan na kailangan yung clone. Okay. As bitmap. Ang result, yeah, tama ba? Bitmap yung extension name niya. Let's see, details, bitmap. Okay. Ito kasi yung una natin sinave kanina, JPEG. Anyway, so next is how to save the file name of the image or picture to our database. And then later on, let's try to retrieve. Saan ko siya ilalagay? Dito ba sa save button or dito sa save image? Save image, sir? Oo, yung Ay, pag clinic ko tong save, magsisave doon sa database or ilalagay ko na rin siya dito sa save. Sa unang save, sir. sa una na lang, sir. Save. But Sa unang save, sir, kasama ng mga info. Mga info na lang, sir. okay, sige. Okay, so kung galing dito, so yung file name naman yung kailangan natin. So definitely by here, by the way, yung structure ng database natin, nasaan na yung database natin? Ito. So image yung pangalan ng column name. So dito siya magsasave dapat. So try natin. Okay, sir. So dito ilalagay lang natin. So dadagdagan lang natin to ng image. So image, tapos ito kasi yung file name ang kukunin natin. So ito yung nagbibigay ng file name kasi. So yung text file name. So dadagdagan. Sir, ano pala yung data type dun sa database? Data type is text. Text, sir? Oh, text siya. Okay, sir. Yung blob kasi Okay. ano siya, code na yung i-save niya pag yung blob. Yung iba yung blob yung Okay. ginagamit. But anyway, ito yung ginagamit ko. So yung file name ang may save doon. Yan, so palitan lang natin to based from our design. Text, copy paste ha. Okay. Shortcut ko na lang, copy paste. Yan. So masasave yung file name doon sa image. Let's try to run the program. Okay. So sabihin natin si Jose Rizal Villa. And then picture. Ito na lang para tingnan natin kung capture, then save. So kailangan natin i-save muna. I-click natin yung save kasi kailangan natin yung file name niya. Okay, sir. Okay. So save, so automatic pumunta na yan sa file natin, and then save. So user successfully registered. So titingnan natin yun sa database natin kung nag-save yung file name. Yan. Hindi lang kasama yung kwan. Anyway, pwede rin yun. Okay lang. Hindi na isama yung extension name niya. Yung bitmap. So nag-save siya. So next thing is list view muna. Okay, magli-list view muna tayo kasi i-retrieve natin yung data. Okay. So punta tayo sa design, lagyan natin siya ng lagyan ko lang dito.
na lang. Bahala na kayo sa design. So lalagyan natin ngayon siya ng list view. Okay. List view. Okay. Now, para mas mabilis tayo, may naka-open na dito na list view. Ayan. So, first, for the list view, add a reference. Yung database tong add reference na yan. Design. And then, this is the code. So, first is form load. Ito yung form load natin. So, try natin. Form load para pag once na nag-open yung nag-run yung program natin. Diba? Once na nag-run yung program natin, and then magpapakita na dito yung mga details natin. So, form load ulit. So, dadagdagan natin tong form load. So, aside from the camera. So, ito, form load. So, yan. Kailangan natin ng database connection. List view. Saan yung end niya? Dito. Dito. So, lagay natin dito. Yung ibang ginagawa para hindi malito kasi pag masyado nang madami yung code nyo, ilalagyan ko siya ng comment. So, for example, this one is list view. Para alam ko na ito is sa list view, yung code niya. Ilalagyan namin ng comment. Para pagbabalikan namin, search na lang namin kung saan yung code niya. So, ilagay ko dito. So, ito yung list view ko. So, meron tayong database connection, port, test, yeah, and yung table name user, dalawa lang. And you have to convert kasi the first column in our database is ID and that is integer. So, kailangan natin siyang i-convert. And then database close. And ito naman, ito yung magpapakita later on na yung selected and etc. And then yung grid view, grid lines para makita natin yung mga grid lines and view details. And this one, ito na yung mga columns. So, try natin. Parang tama naman yung code. Yan. Ito yun. Yan. So, nakukuha niya lahat. Pati yung, yun nga lang, wala pa yung image. Pero pwede yung dagdagan dito. So, for example, by the way, class, pag wala ito, okay din lang siya. Pero yun nga lang, wala siyang header. Okay? So, yun ang gamit nun. Ito. So, lagyan natin yung image o yung file name. File name. And then, dito, dadagdagan natin siya ng isa pang index, which is index 4. Try. So, nagpapakita na dito yung image. So, ngayon, ang gagawin natin, so, pag sineselect ko yan, dapat i-retrieve niya lahat. Okay? I-retrieve niya lahat. So, sa design natin, dito, kailangan pag-click. So, by the way, pag dinouble click mo siya, hindi ito ang gagamitin natin. List view 1 select index change, hindi ito. Kasi ang kailangan natin is yung mouse click kasi click natin siya. So, event, then select the mouse click. Mouse click to. Yan. So, dapat dito sa mouse click, hindi dito. Yan. By the way, class, pag ito dinilit ko, mag-error ata ito pag hindi pa naman. Try natin. Yun, nag-error na siya. Hindi na siya nag-run. So, once na meron na yun, yun ang problema. Balik natin siya.
Yun isa sa mga disadvantage din kasi hindi pa fully developed itong code. Hindi pa nila nakikita yung bug. Ayan. So anyway, so mouse click tayo, hindi yung list view, mouse click. So sa mouse click, ito yung code natin. Ayan. Kukunin lang naman niya yung mga details niya. Ayan. Copy. I-paste lang natin dito. So, iba yung text box 1. So, yung text box 1 natin is first name. Ito lang natin. Then, second text box. Then, last. And this view selected index sub 0. Ito yung ID kasi. Try natin. Run. So nakukuha niya. Pero yun nga lang dapat first name to eh. First name. Wait. Meron pa akong nakalimutan sa design. Dapat select. Kung napapansin nyo, pag clinic ko yung first name, hindi niya nire-retrieve. Pero pag clinic ko yung ID, saka lang niya nire-retrieve. Kung gusto nyo yung the whole row, select row ata yun eh. Kung matandaan ko pa, click 1, tapos property, full row select. Yan. Full row select, true. Itong grid lines, pwede mo so true para makita mo yung grid lines natin. Ayan. So, pag clinic ko to, kahit nasaan, pwede na siya. So, ulitin ko ulit. Yun ay sa property full row select. Ayan. Meron pa yung scroll pag masyado na marami. Meron din yung scroll. Scrollable. True naman siya. Anyway. Okay. So, once yun na-retrieve na natin siya. Ang problema natin is yung picture na lang. So, dapat magpakita siya dito, yung picture niya. So, try natin. So, first. So, pag clinic ko, yung dito na rin yun. Wait lang. Ito ang gagamitin natin. Ito, pag click mo yung mouse click, dapat pumunta. So, ito yung code. Kunin ko na lang, copy. Then, paste ko dito. So, pangalan, picture box 1. So, picture box 1 image is equal to system drawing. Then, file. Sir, question, sir. Yes, ano yun? Sir, ano yung pinagkaiba ng background image sa image niya, sir? Background image. Okay, yung background image kasi dito sa image. Oo, sir. Kasi, anong tawag doon, yun yung pwede kong gamitin sa Visual Studio nun eh. Tignan ko kung meron ditong background image. Yung I mean sa code, sir. That background image kasi yung pwedeng gamitin na code. ay yung code niya. Ano Oo, yung sir. background image siya sa image? Oo, sir. I think kung hindi ako magkamali, yung image kasi pwede mo siyang i-resize. For example, picture
for example, dito na lang. Yung label kasi, pwede rin yun. Kung makikita mo dito, meron siyang image, di ba? Ito yung code. Ito yun. Pero, so, ito yung sinasabi niya kanina na, for example, itong label 1, lalagyan mo siya ng image. Ito yung dot image. Pero yung isa yung background. Background ba yun? Yes sir, yes sir. Kasi hindi, kapag that image po yung ginagamit ko sir, nag-error siya eh. Ay, di ko lang alam kung yung DLL file yung problema dun. Okay. Ang kaibahan nila is yung, wait lang. Ito. Depende sa object, sa tools na ginamit mo. For example, pag label yung ginamit mo at gagamit ka ng background image, hindi pwede. Kasi sa properties niya, wala kang makikitang background image. Pero pag picture box, yung ginamit mo, ito picture box yan. So, picture box. Ito yun. Pag picture box yung ginamit mo, meron kang background image. At meron din naman siyang image. Pero yung label kasi hindi, walang background image. Wala. At yung kaibahan nilang dalawa, yung image kasi, hindi mo siya pwedeng, I think, tingnan ko kung may picture. Ito lang. Ito. Image yung ginamit ko. Tingnan natin, stretch. Hindi pwede. Yun ang isa sa disadvantage. Pero pag gagamitin mo yung background image naman, tanggalin ko lang to. None. Pero pag yung background image naman ang gagamitin mo, pwede siyang stretch, pwedeng center, pwedeng tiles. Yun yung kaibahan ng dalawa, yung image at saka ng background image. Based sa experience ko. Yung iba hindi ko pa na-discover kung ano pa yung difference din ng dalawa. Yung sabi mo kanina nag-e-error siya, baka siya nag-e-error, baka mali yung object. For example, dito kasi pag label yung object mo, hindi ka pwedeng gumamit ng background image. Pero pag picture box naman ang gagamitin mo, pwedeng background image at pwede rin naman yung image. Yun yung kaibahan nilang dalawa. Okay? Thank you sir. Yan yung kanya. Tingnan natin ngayon dito kung ma-retrieve niya. Okay, so dapat pag clinic ko siya, pag clinic ko siya, kukunin niya anong yun? 4. Index 4 yung image. So dapat index 4 to. So kukunin niya, ilalagay niya dito string. At kung gusto mo namang i-retrieve din yung so yung file name niya, retrieve natin. Punta dito. Okay. Tapos index 4. Okay, try natin. Hopefully, anong list view? Hindi siya list view. List view 1. Okay. Sir, yung index 4 talagang dalawang 4 yun. And yung isa kasi okay. Yung isa kasi i-retrieve niya lang. Try ko lang 'to natanggal. Okay. Ito kinukuha niya pero bakit wala kasing image. Wala kasing image yun, wala. Pero ito, yung ilalagay lang niya dito. Okay? Pero wala pa yung picture. Pero pag ilalagay natin yung picture niya, ito yung gamit nito. Ayan, ito yung gamit niya. Ang isa naman is paano natin ilalagay doon sa separate ko lang po para ayan. Okay? Ito naman string siya. So gumawa ako ng variable para kunin niya yung value, yung file name, ilalagay niya dito. Pag nilagay niya dito, yun na yung hahanapin niya sa folder natin. Nag-error siya kasi sa file natin, ang nakalagay is image.
yung folder. Pero dito sa code natin, pick kasi. Palitan natin image. At beep. So, parang tama naman na. So, try natin. So, yun. Pwede na. Pero mag-error ata dito kasi wala siyang nakikitang picture. Diba? So, lalagyan nyo na lang siya siguro ng kwan dito. Kayo ng bahala. Lagyan nyo ng conditional statement kapag if blanco or wala siyang picture, no image, ganun. Okay? So, bahala na kayo doon. Ito kasi may picture to. Ayan. Kaya, nare-retrieve niya. Pero pag isa-select ko yung iba, mag-error kasi wala namang picture yung na-select ko. Okay, so at least na meron na kayong idea kung paano yun. Then, last. So, ulitin ko ulit. Okay, so try natin. I-run. Wala kasing delete. Pero, ito na lang. Delete ko lang yung mawalang picture. Delete. Yes. Okay. So, isa na lang. Try natin. The program. So, nare-retrieve niya. So, mag-picture ulit tayo. Pero ID to eh. Ano dapat? Wait. Hindi ko pa naayos to. Employee ID. So, yun. Ito. Dapat ito 1, 2, 3, 4. Tama. Yun. So, pangalan yung doon. Try natin yung iba. Maria. Aquino. San Fernando City. Start tayo. Try natin naman ito. So, Mogu. Capture. Save muna yung image natin. Tapos saka tayo Sponsored by Mogu. Sponsored by Mogu. Yun. Pero hindi lang ito nagkuhan ano, sayang. Para sana dapat pag sinave natin, nadoble na siya. Dapat nagre-refresh tong kuhan natin, no, list view natin. So, nasa codes mo na naman ulit yun. So, pag clinic ko sana si save, magre-refresh si list view. So, try natin na i-call si list view. Saan si list view? Form load. Form close. Form load. Saan si form load? Ayan. Ito na nga lang. Ito yung form load natin. Ito siya. Kung ganun, yung list view natin, gagawa na lang ako ng another method or function. So, tatawagin ko na lang siyang void list. Okay, gumawa ako ng void list. Ito ngayon ang i-call ko doon sa main form. Ayan. Tapos sa save button. Button save. Try natin. Yan. So, kanina, nadoble ko kasi, sorry. Yan, nadoble. Anyway, gawa tayo ng bago.
Ano pa bang i-sponsor ko? Ang dami. Oh, si Blue. Oh, thank you, sir. Wala. Yan, si Blue. Yan. So, isi-save ko muna para makuha natin yung file name. Tapos, isi-save ko. Kanina, yung clinic ko yung save, hindi nagbago to. So, try natin. Yun. Nadoble na siya. Ah, okay. Bakit siya nadoble? Pero pag niran ko yan, wala. Nadoble siya kasi nakalimutan kong i-clear. So, list view dot clear. Ano ba? Clear. Ayan natin. Okay, so ulit tayo. Start. Wala na akong doors. Yeah. Dami ko na Ayan na, sir. Grassini! capture. Okay, save natin. Ay, hindi muna. Save muna natin image, then save. At hindi nadadagdag na dun. Cleaner na muna niya kasi. Pero pag ganito na lang. Ilalagay ko siya sa last part para mag-save muna siya bago siya mag-clear. Wala na. Meron pa ba akong i-endorse? Meron pa naman, oh. Sir, yung Christine hindi pa nakapasok. Meron na. Oh. Meron na. Meron na ba, sir? Ano ba to? Sir, smile ka na lang. Okay na yan. Save natin. So, hindi itong click ng save, hindi pa ito nasa-save sa database. So, ito siya. So, dapat mapupunta agad siya doon. Yun. Okay na siya. Okay. Nilagay ko lang sa last part. Kasi yung logic nun, yung kanina kasi, itong list view clear, magki-clear muna siya bago siya mag-insert. So, definitely, hindi niya ipapakita yung bagong na-insert. So, binaliktad ko, mag-insert muna siya. Pag na-insert na, saka i-clear yung list view, saka niya ipapakita. Okay? Ito yun. I-clear yung list view, saka niya ipapakita. Yun. Ano pa yung PDF na lang. Last, yung PDF. Okay. So, for the... Overload na, sir. So, yun na muna. Sir, send source code. Oo, sige. Okay, so for the Source meantime, code. yun muna para hindi naman masyadong crowded na sa kwan natin sa utak Sir, natin. Yes. Sir, yung deadline, baka naman, sir. Deadline. Yes, sir. Baka naman ma-extend pa na isang linggo yan, sir.